Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Webes, 310 ka ginatudlo suspect sa pagpangawat sang kable sang telco company diri sa Iloilo City na tumod na sang kapulisan. Leaders ang grupo nga nangawat sang copper wires sa Iloilo City tagiya sang junk shop sa Negros Occidental sunod sa kapulisan. Isa sa duha ka suspect na aresto sa drug buy-bust operation sa Silay City nakapalagyo samtang ginapaidalom sa medical examination. Porsyon sang taytay sa panaay kapis na rusdak kadaanon sang taytay ginatudlo nga rason. DILG Secretary John Vic Remulla genklaro nga wala sang kangtanan sa anuman nga anomalya ang kamatayon sang BC Alcalde. Kag pila ka law school sa Iloilo City nakakuha sang 100% passing rate sa 2025 bar examinations. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, leader sang grupo nga nangawat sang copper wires sang telco company sa Iloilo City tag-iya sa isa ka junk shop sa Negros Occidental sunod sa kapulisan. Si John Sala nakatuto. Natubod na sa Iloilo City Police Station 1 ang ginatudlo nga lider sang grupo nga nagkawat sang copper wires sa Guangco Street, Iloilo City proper sang Damlaglang. Sino kay Captain Melchor Tolentino, hepe sang Iloilo City Police Station 1 tag-iya sang junk shop na taga Negros Occidental ang lider sang grupo. Pagluwas sa lider na tumod man sa kapulisan ang duwa pa kaupod sini. Sino kay Tolentino nakakuha sila sang CCTV footage sa lugar kung sa di nakita ng mga sospek. Nakakuha man sa impormasyon ng kapulisan kung sinong tag-iya sang van kag truck ang ginsakyan sa mga sospek kag ginkargahan sa mga kable. Taga Negros ini sila. Pag base sa nakita naton, nalocate naton ng mga information, engage man din sa negosyo nga scrap, no, kay nakita naton ang truck mismo nga gingamit diri. Pag mga litrato, nakita naton nga may karga ini nga mga scrap. Sino sa telco nga nagapanag-iya sa mga kable nga ginkawat, naglabot sa 500 meters. Ang tatlo kasahi isang kable nga ginkawat nga nagabalor sa masobra 600,000 pesos. Nagapati man ang kompanya sindikato ang sa likod sini. Medyo sindikato gini sila because they are really equipped with proper tools and materials para i-open ang mga manholes namon. Because ang mga manholes namon naka-lock na siya. There are safety tools man nga ginabutang namon or safety locks para hindi ni siya dali-dali ma-open. Magluwas na natabo sa city proper area may kasubong man nga insidente sa pagbukas ng manhole sa barangay Sambagharo. Nagapati ang kapulisan nga isa lang ka grupo ang sa likod sini. Ni nagamatch sa puti nga ilitiban, no, nga nakita man diri sa area sang Guangco. Kung ang ginatanaw naton nga posible nga isa lang ka grupo ang naghimo na. Nagapakigangot ng telco sa kapulisan agud mapasaka ang kaso batok sa mga sospek. Upod kay Cirilo Dentuque, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George Makapuso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City naman. 16 anyos sa Solterito Pilason matapos gin kastigo sa isa ka 22 anyos sa lalaki bangod lang sa git-gitanay sa dalan. Yaring balita nga atong gitutugan. May mga pila sa kilay kag mata kag may lagob sa ulong 16 anyos sa grade 11 student nga si Alice Rain matapos ginapahayag makastiguhan. Ang nagsakit sa biktima, among 22 anyos sa si Alice Harry, isa ka half Filipino, half Indian, nagamaneho sa SUV. Sunod sa kapulisan, natabong insidente sa barangay Takuling. May traffic altercation, tapos siguro may paglalisay sila. May nag-heated argument lang. Ining resulta sa pagsumbag sang suspect sa biktima. Pagsaysay, sang utod sang biktima, sakay sa motorsiklo si Alice Rain upod ang duha ka abyan sang nagdiretso sa linya sang SUV matapos magikis-ikis ang iya motorsiklo. Huwag man sa barkada, malain, understood man sa may galikaw man sa kanisa mo.
nga way na sa kainamong ginasakit sa balay. Yun ang na sa iba niya tao. Depensa naman sang suspect. Kay katanga sa mong iya-drive, dapat rekta, iya tulok, ari sa kilid, giliko-liko amo na iya-drive. Amo na pagbusina ko, singgitan niya ko, amo to, naglain akong buot, kay sabihin ko, hindi man naguro namin na singgitan mo tao kay gaskwila man. Amo na nanao ko sa eskwela, sa akong salakyan, kaginrekta nilang motor sa akong bla. Amo na pagsumbag ko sila, pagsumbag ko, nagrekta sila sa basurahan. Desididong pamilya mapasaka sa reklamo grave threat, physical injuries kag paglapas sa Republic Act 9262 o kono Violence Against Women and Their Children Act batok sa suspect. Ginatunan pa sa kapulisan ang posible penalidad sa biktima nga nagmaneho sa motorsiklo. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, live-in partner ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan emosyonal nga ginsaysay ang mga natabo. DILG Secretary John Vic Remulla ginklaro nga wala sang kahilabtanan sa anuman nga anomalya ang kamatayon sa Vice Alcalde. Si John Sala nakatutok. Emosyonal nga naghatag sang iya mensahe ang live-in partner ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan nga si Lord Byron Torrecarion sa necrological service kahapon antes ang misa sa St. Jerome Parish kag lubong sa Dueñas Roman Catholic Cemetery. Suno kay Torrecarion, ara sila sa ilang balay sa lapas apang mapauli sa Dueñas si Lamasan para sa gift giving sa natabo ang insidente. Ang sala ko kay nagambal ako. Sige ka, ari mo lang ko din. Ako ano yung tao sa balay. So she rushed. She rushed on that day and accident happened. Since before that accident, wala ako nag-issue ng statement, wala ako nag-issue kung luman. Because I don't want it to be self-serving. You may judge me whatever you want. But don't judge the sincerity and the love of Amy sa inyo. Nangayo man ini isang pasensya sa pamilya Lamasan bangod suno sa iya. Ginhimo man niya ang tanan agud masalbar ang Vice Alcalde. Ulit sa ulo ko, kung ipugan ko lang siya, hindi maglakad, hindi mag-rush. When the accident that happened, maybe. But knowing Amy, una ako ng servisyo. I cried, but I'm sorry. What was I say? I tried everything. We all tried. Even at the last minute, the pamangkot kami sa doktor. What else could we do? Hindi lang ang pamilya Lamasan ang emosyonal sa pagtaliwan sang Vice Alcalde. Kahapon sa lubong sini, madamo ang nagpalabot sang ilapag pakigunong sa pamilya. Napuno ang St. Jerome Parish kag madamo man sang tawo sa plaza nga naghatag sang ila suporta sa pamilya. Daw kanami nga Vice Mayor dai. Tanan malipayon kag daw masadya kag kun maistorya mo tanay. Kag mabiniligan gid daw ay ikaw napabayi balaw. Perte sa kabuot, marapit sa nga palapitan. Mahapos kag marapit palapitan nga daw ay lang singgap nga as Vice Mayor tana ikaw timo lang. Tama ka alwan nga klase ka Vice Mayor. Madamo ang nagalapta nga mga huring-huring sa kamatayon ni Vice Mayor Lamasan apang sagit patigayon nga press conference kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla. Iyagin panindugan nga wala sang kahilabtanan sa anuman nga mga anomalya ang kamatayon sa Vice Alcalde. Number 1, si Vice Mayor ay hindi involved in any way sa flood control. Wala talaga. Number 2, she's not involved in any way sa mga projects ng munisipyo. At magkasunod sila ng mayor. There is no political angle. Nagapadayon sa gihapon ng investigasyon sa gitukod nga Special Investigation Task Group, apisar nga nalubong na ang Vice Alcalde. Upod kay Hansi Sharto, John Sala. 1 Western Visayas. So iban pa nga balita, porsyon sang taytay sa Panay Capiz na rusdak. Kadaanon sang taytay kag naglabay nga mga kalamidad ginatudlo nagtugas ang paghuyang sini. Si Julius Villacaol nakatutok. Ginbululigan sa mga pumuluyo nga mapasaka ining tricycle matapos madala sa pagkarumpag sang porsyon sang taytay
sa barangay Aguho, Panay Capiz, mga alas 4 kahapon sang kaagahon. Ang driver sini maswerte kuno nga nakadalagan sa nakabatsyag sang pag-uyog. Sa nagligad pa lang nga tuig, nakalabot na sa iktalupangod sang alkalde sang Panay ang kahangawa sang pila ka pumuluyo sa sitwasyon sang Taytay. Bangod may natalupangdan nga mga litik. Masobra 30 anyos na humalin sa giniagin patindog. Kaginalantaw nga naghuyang pagid tungod sa naglabay nga mga kalamidad. Magluwas pa ini sa kalapit sang Taytay sa dagat. Na inang tulay ngayon na expose sa mga alat sa tubig. So, bisa diri sa kung naman na narumpag na Manila. No? Ginpatunan na sang alkalde ang pagpatukod sa bagong nga Taytay. Nagpakigangot naman ini sa DPWH. Base sa estimate, 40 tuptub 60 milyones pesos ang pondo nga kinahanglanon para sa proyekto. Apang pangitaan pa kung diin inikuhaon tungod wala nakasulod sa General Appropriations Act para sa tuig 2026. Ang temporaryo nga solusyon sang DPWH nga ginpangako sa alkalde, patindugan sang Bailey Bridge ang suba sa pinakamadaling nga tion. Sa karon ginbutangan lang anay sang kawayan ang naguba nga bahin sang Taytay para maagyan. Para ang mga tao, bisan pedestrian o single motor, makatabok for the meantime. Tapos na, napatindog na ina kahapon. Wala naman sang pumuluyo nga ginreport nga nasamaran bangod sa hitabo. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, traffic scheme para sa opening salvo sa Dinagyang Festival 2026 sa weekend, plastado na. Blocking kag rehearsal sa mga tribo nagsugod na subong hapon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Iloilo Sports Complex. Kim? Dirt, abisa rehearsals pa lang diri sa Iloilo Sports Complex. Mabatsagan na ang excitement sa mga performances sa mga tribo nga magapasundayag sa opening salvo sa weekend. Naplastar na sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang traffic scheme nga ipatuman sa opening salvo sa Dinagyang Festival 2026 sa Enero 10 kag 11. 13 karutas ang PUJ sa Iloilo City kag 3 karutas ang First Towns ang maapektuhan. Inibangod sang road closures nga patigayunon sa pila ka dalan sa Iloilo City proper padulong sa Iloilo Sports Complex. Bangod sini, may road closures man sa distrito sang La Paz kag Haro. Kasubong sang dalan Haviliana, Ilopez kag porsyon sang Del Carmen sa Haro. Amo man sa Magsaysay Road kag Barangay Nabitasan sa La Paz. Last 12 sigura ng road closure antes magsugod ang opening salvo tak na alaw na sang hapon. Defensive driving kita sa traffic, mag-follow kita sa mga traffic rules and regulation, ang on-road parking, prohibited areas, dapat kadamo sang parkingan. Handa naman ang security measures sang Iloilo City Police Office sa pagsiguro nga mangin malinaw kag matawhay ang paghiwat sang opening salvo. Sa Silingatin po, di man ang mga panahon nga ang mga ang mga malaing sang mga tinutuyo pangita sa oportunidad na makapanghalit. So, ang kwansi na report to us, any suspicious individuals. Samtang, nagsugod na ang rehearsals kag blocking sang ulo ka tribo sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa mga hapon. Buwas naman hiwaton ang blocking kag rehearsals sang 7 ka tribo sa Dinagyang Tribes Competition. So far, no, naga-prepare ng aton nga mga tribes, no. So we will see during their blocking, no. Libre ang aton opening salvo. They can watch, no. So pauna-una ni siya. So we will announce man sa social media sometime sang official open of the gates. Dirt, kinabanta alas 9 karon sa gabi magatapos ang rehearsal sa mga tribo para sa opening salvo. Dugang naman sang IFFI nga magapasundayag man sa opening salvo sa Domingo ang 6 ka tribo sa sadsad sa Calierian. Dirt. Maramo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 100% passing rate sa 2025 bar examinations nakuha sa pila ka law school sa Iloilo City. Agustinian priest nga 3 na kabeses na paslawan sa Pasinawan, isa sa mga nakapasar. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
12 out of 12 akon 100% sa mga bar takers sa West Visayas State University ang nakapasar sa 2025 bar examinations. Ini matapos nagwa ang resulta sa pasinawan kahapon sa diin. 5,594 ka-examinees ang nakapasar. Top 1 best performing law school man ng WVSU sa mga may 11 top 50 ka-examinees. 100% man ang pioneer batch sa University of the Philippines, Visayas. Sa di nakapasar ang 4 ka-examinees. 45 kabagong abogado ang naproduser sa Central Philippine University College of Law. Sa diin, 17 ka bar taker sa batch 2025 ang tanan nakapasar. Very, very happy because the results would show that our examinees have persevered in their study of the law and nag-harvest din sila sang sakto. 64.29% naman ang passing rate ng first-time takers sa University of San Agustin. Mas mataas sa 48.98% nga national passing rate. Isa sa mga nakapasara mong Augustinian priest nga si Reverend Father Generous G. Gonesto nga assign karon sa University of San Agustin, Iloilo. 2010 sang nagsulod sa law school si Father G. Nagkuha sa pasinawan sa mga 3 ka beses sang tuig 2014, 2015 kag 2017. Apang napaslawan nga makapasar. Motibasyon ni Father G ang labor cases nga ginapangatubang sa universidad sa pagkuha sa abogasya. Doon nagsimula ang lahat sa University of San Agustin, yung dream ko to become a lawyer. And then dahil nabalik ako doon, parang naggising ulit yun. Then with this new modality of taking the exam. Nangin panghangkat pa sa law journey sini ang pagtaliwan sang iamay samtang nag-review sa examinations. Apang wala ini nangin upang sa pagpursige sini nga mangin isa ka abogado. While we had the wake of my father last June, I was also reviewing yung sa gabilar, ka-review man ko sa tubangan sa ng father ko. Very thankful to God, first and foremost, for this gift. Isa man sa mga nakapasar ang 51 anyos nga pari sang isa ka barangay parish sa Hamtik Antique kag-graduate sang Central Philippine University nga si Reverend Father Gerald Lacson. Sa Bacolod City, 36 ka bar takers sang University of St. Lasal Bacolod ang nakapasar. Isa sa ila ang 35 anyos nga si Brian Alvin Romel Villaros nga first-time bar taker. Gindungan sini ang law school kag trabaho bilang isa ka real estate salesperson. Law school is not just about reading books, textbooks, thick books, but it's also about dealing with your nervous system, how you manage anxiety, how you manage the exams, how you manage your personal life. Sa University of Negros Occidental Recoletos, 53 naman ang nakapasar sa bar examination. Sa Pebrero 6, 2026, natala na nga magasumpa ang mga bago nga abogado. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental mga kapuso, nautod gid ang nawalang kamot sa 29 anyos sa si alias Ven sang ginlabo sa ispading sang 43 anyos nga mata nga si alias Rico sa barangay Magalion Cadre, Moises Padilla. Sunod sa kapulisan na salaan sa biktimang sospek nga mo ang nagutol sa supply sa ilang kuryente rason nga nagbalos man ini sa sospek. May nagluntad nga pag binaisay kag sang nagbalik ng sospek ginlabo niya nga sa ispading ang kamot sang biktima. Nadakpa ng sospek kag na-recover ang ispading nga gingamit. Padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima nga desidido magpasaka sa reklamo nga frustrated homicide batok sa iya pakaisa. Suspekto naton si Bangdan sang nga amo ang nag-utod sang supply nila sang kuryente na mo to nagbaisay na sila nga duha. Ang iabalay naman to ang sa biktima gikuhaan niya man kuryente ang iabalay para na sila. Malapit 3 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa isa ka punong barangay sa Haniway, Iloilo. Sa Iloilo City naman, 3 ka individual na kuhaan man sang 1.5 million pesos nga balor sang suspected shabu. Si Julius Bilacaol nakatuto. Naglabot sa 2.7 million pesos ang balor sa suspected shabu kag suspected dried marijuana leaves nga nakuha sa punong barangay sa barangay Kanawili, Haniway, Iloilo kahapon sang aga. Base sa impormasyon nga nabaton sa Provincial Drug Enforcement Unit,
ang 51 anyos nga punong barangay nga giningadlan lang kay Junjun ang konektado sa isa man kaanay subject sang operasyon sang unit. Base sa mga assets sang PDEO, sa balay pa mismo sini nagakatabo ang possession o kung pagpagamit sini sang ilegal nga droga sa iyang mga parokyano. Ang gitudlo sini sang assets nga diri sa may barangay Dinis before sila ginapadulong sang droga sang sining kapitan. Then after sina, nagpadulong kita sa may barangay Kanawili kag gitudlo sini sang asset nga dira sila ginadala every time magpatigayon sang possession. Sa karon suno sa PDEO sa Haniway kag Iloilo City pa lang ang kumpirmado nga sakop sang operasyon sini. Sa inisyal nga pagpangusisa sa subject, ginaako sini nga nagagamit siya sang ilegal nga droga. Apang wala sinigin kumpirmar kung siya ang nagabaligya ginman sa pihak sang impormasyon nga natipon sang kapulisan kaangot sa iya buluhaton. Diri mismo sa amon diri may Haniway sa pagtakop namon nga siya ni ang nag-engage o kung nagabaligya sa illegal nga droga. Detained na sa Haniway MPS ang punong barangay. Ang mga recovery ang turnover na sa PNP Forensic Unit. Nagapangatubang ang arestado sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dakop ang 3 ka mga high-value individual sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa barangay Balabagoharo, Iloilo City, Martes ang gabi. Ginkilala ang mga subject, kanday alias Boss, 50 anyos. Ang bata sini nga si alias Inday, 32 anyos. Kag live-in partner sini nga si alias Boy, 37 anyos. Lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang kapulisan, nakaagi na preso si alias Boss kag ang iya bata sa pareho nga kaso. Apang nakagwa sang tuig 2023. Nakuha sa 3 ang suspected shabu nga nagabalor sang 1.5 million pesos. Ang area of operation nila silog na city. Ang mambal lang namon sir, nakambal naman sila sa kung daan hindi nila ginakuha ang supply nila. Mambal lang mo sir, nasa city po ang ginakuha nila. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, isa sa duha nga naresto sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Silay City na Kapalagyo samtang ginpaidalom sa medical examination. Nakatutok ay Pedreso. Domingo, Enero 4, sang nadakpan sa drug buy-bust operation si alias Ruben, 19 anyos, kaupo ng isa pa ka-subject sa Barangay Ilopez sa Silay City, Negros Occidental. Sang Lunes, Enero 5, gindala ang duha sa City Health Office kaupo ng isa pa ka-suspect sa separado nga kaso agud ipaidalom sa medical examination. Apang suno sa Silay City Police, diri nagkuha sang oportunidad si alias Ruben nga magpalagyo apisar may duha ka pulis nga nag-escort sa ila. Dala na sila sa aton jail guard kag ang aton investigator. Tapos kapungko na sila sa may sa sulod sa City Health while waiting sa ilang turn lang na i-check. Si ang aton nga suspect siya ni kapungko sa pinakapunta sang bench. Tapos ang aton nga police diri sa balik kong i-imagine mo siya ang pinaka rightmost. Ang aton nga police dito sa pihak sa may leftmost. Ginkakaspas ng sospek ang iaposas kag madasig nga nagdalagan pasado alas 5 sang hapon. Ginlagas ini sa kapulisan apang nangindulaan. Pasado alas 10 sang gabi natigayon ini nga nadakpan. Actually, wala gid siya kapalayo. Hasta nga siguro sang gabi-abi siguro wala na sa mga gabantay. Ang ato nga pulis ara lang gyapon ang moto nga pagkuayan na takop pa sila yon. According sa iya, gusto niya kuno makita iya nga bata. Magluwas sa kaso sa iligal nga droga. Imbolbado man ang sospek sa pila ka kaso sang pagpangawat sa syudad. Sunod sa VAUSI officer sang barangay, humalin sang 8 anyos pa lang ang sospek, imbolbado na ini sa pila ka iligal nga aktibidad. Siguro para sa ako niya ng si Ruben daw ng isa man ka victim before sang broken family. Since ka nag-VAUSI officer ko 2017, nang sulit-sulit lang. Daw wala binulan nga daw hindi siya involved sa mga different nga mga cases. Gintinguan sa news team nga makuhaan sa payag ang sospek. Wala kamigin panugutan bangod sa pagpatuman sang mas istrikto nga protocol sa presuhan. Ginaimbestigaran na sa Police Regional Office NIR ang insidente. Nagpakig-angot na sila sa Silay City Police kag ginpahayag nga sarang magapangatubang sa nagakaigo nga penalidad ang duha ka pulis nga nagserbi nga escort pananglitan mapamatud-an nga may kapaltahan. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso, madulong da apang padayon sa gihapon ang mga personnel sa Ileco 1 sa pagtiuha nga mabalik ang supply sa kuryente. Tubtubila nakuha ang isa ka patay nga manog nga ginatudlo nagtugas ng duha ka hugnat nga brownout sa barangay Anilaw kag pila ka kabrangayan sa Pavia, Iloilo. Alas 4 kahapon sang hapon, sang una nga nag-brownout. Sunod sa Ileco 1, automatic nga nadulang supply sa kuryente sang nahulog sa duha ka linya ang manog. Ini ang nabalik makaligad ang 5 ka minutos. Abang pasado alas 6 ang gabi, liwat nga nadula ang supply. Diri na diskobrehan nga nagsablay galik sa isa pa kagid ka linya ang manog kag nagtuga sang line to ground fault. Ang linya nga ginsablay sang manog primary line nga may kapasidad nga 13,200 volts. Kay line-to-line fault, so matrigger gid na ang nearest nga protective device naman, which is rapid gid sa substation namon. So ang feeder gid ang nag-trip. Mga kapuso, wala sang malaing nga tiyempo pero padayon nga magapaulan sa pila ka bahin sa pungsod bangod man sa gihapon sa 3 ka weather systems. Bangod sa amihan kag easterlies, padayon nga naga-exister ang shear line nga nagatipon sang madamol nga panganod nga nagadala sang maulanon nga tiyempo. Sa datos sang Metro Weather, manubo ang tsansa sang pag-ulan sa Western Visayas kag Negros Island region kung ikumpara sa mga nakaligad nga inadlaw. Sa gihapon manginhanda kita sa hinali nga lapta-lapta nga pag-ulan. Mga kapuso, pagpugok sang trapiko sa pila ka lugar sa Haro ginatudlo sa wala nagakaigo nga parking, loading kag unloading. Iloilo City TTMO nagpasalig nga nagahimo sang solusyon sa sitwasyon. Si Julius Bilacaol nakatutok. Problema sa peak hours ang pagpugok sang trapiko sa Haro, partikular sa mga barangay Tagbak kag Kamalig. Ini ang tungod sa hindi lang unauthorized nga loading kag unloading sa dalan sa pila ka di pasahero nga salakyan, kundi nagapark pagid kag nagahulat nga mapuno sa pasahero antes maghalin. Ini ang nagatugas ang delay. Base sa pagtuon sa mga transport group, ang napulo lang ka kilometro nga distansya nagikan sa Tagbak padulong sa Mandurriao, nagalabot sa masobra 1 ka oras nga biyahe. To convert na ito sa opportunity loss kada ko na po ang losses nila sa mga tao nga na-engage sa mga economic activity. Sunod sa hepes ang Iloilo City TTMO, ang Kamalig kag Tagbak ang mga lugar nga ginakabig choke points. Bilang solusyon, ginmando na sa mga POJ kag mga bus nga sa Tagbak Terminal magdiskarga kag wala na sa magdulog sa dalan. Ang sa Tagbak nag-Cymex na kita sinadira. Kag ang initially ang result sa aton nga Cymex na nagmayo ang dlagan sang trapiko. Apang talalupang don nga mayara sa gihapon sa mga tiga-ulo nga driver nga wala nagasunod. Para mapasiguro nga mapatuman ang disiplina, nagahingyo ang mga transport group nga dugangan ng mga traffic enforcer. Sa karon may 6 nga na-assign sa among mga lugar. Luyag nila ining himuon nga 13. Apang sunod kay Garbanzos, dapat balansehon ang deployment. Kung magkakooperar lang ang mga drivers ng pasahero nga salakyan, hindi ini mangin problema. Samtang isa naman kasalakyan na nakabunggo sa mga concrete barrier sa Quintinsalas Harok, lakip sa mga rason sa mga aksidente nga nagalunta diri. Among hindi kitaon ng reflectorized paint sang barrier kag wala sang suga. Apang sunod kay Garbanzos, standard ang barrier kag ang pintas ini. Kag may suga man sa dalan, magluwas pa sa headlights sa salakyan. Gindugang pa ni Garbanzos nga magluwas sa sitwasyon sang dalan subong. It boils down gyapon sa behavior maybe or the ginatawag naton nga reckless imprudence on the part sang mga drivers. May mga plano man sila nga ipatuman sa lugar. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jer
North Road, Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.